At humantong po tayo sa huling bahagi ng ating talakayan. So, meron po tayong isang 40-year-old na lalaki galing sa Nueva Ecija. Siya po ay may alta presyon, overweight, at mahilig po sa matataba gaya ng steak at saka lechon, and mahilig po sa unlimited rice. Kaya lang napagdesisyonan niya na magno-no rice na daw po siya. Kasi po nasabihan siya ng kanyang mga kamag-anak na kapag no rice, bababa po ang timbang. So, tama po ba kaya ito? So, heto po ang ilang mito or kaalaman na hindi po klaro sa atin, no? So, ganito pong gagawin natin, magto-true or false tayo or tama o mali. Sa una po, tama o mali, nakakataba po ang kanin, kaya dapat no rice or walang rice upang hindi po tumaba. So, ito po ay false, no? Or mali. Ang katotohanan po, mas mababa naman po ang kalorya ng kanin at wala po siyang kasamang taba, katulad po ng mga sa karne, no? And then, dapat lang pong limitahan ang mga pagkain marami sa hindi mainam na calories, okay? And then, ang mas maganda po, may rice pa din sa meals natin kasi ito po ang pinagagalingan ng enerhiya ng katawan. Okay? Pangalawa po, ang vegetable oil po ay hindi nakakataba. True or false? So, ito po ay false. So, ang totoo po, ang lahat ng oils ay pare-pareho lang ang laman. Pero dapat ang konsumo ay aabot lang sa mas mababa po sa 30% ng total konsumo ng kalorya. Okay? And then, ang olive oil, canola oil, at saka mga fats na galing po sa mga mani, ay may laman na nakakababa po ng cholesterol. So, gayon po, hindi po tayo magkakaroon ng mga sakit sa puso or cardiovascular diseases. Ito po yung mga monounsaturated fats po, no? At saka polyunsaturated fats. And then, meron pa tayong isa. Pangatlo po, true or false? Hindi daw dapat susobra sa 3 beses sa isang araw ng pagkain upang hindi po tumaba. So, ang totoo po, ito false po pala, no? Ang totoo po, pwede naman pong kumain ng merienda, no? Basta pipiliin lang po yung mas masusustansyang pagkain. So, kasi ang paglimita po kasi ng pagkain is mas nakakapagdulot ng mataas na urge o kaya gutom. Kaya pagkaka-oras na ng pagkain po, mas marami pong makakain. So, mas mainam po siguro ang small, frequent feedings, no? So, at ang panghuli, ang brown daw po, mapa-brown egg man yan, brown rice o kaya brown sugar, ay laging mas mainam kaysa sa white po. Ito po ay false pa rin po, no? Pantay-pantay lang po mapa-brown egg, brown rice, brown sugar man. Kumpara sa puti po, pare-pareho lang po ang kanilang nutritional values po, no? And so, bago po tayo matapos, muli po nating tatandaan ang mga advocacies ng Philippine Heart Association. So, ito pong isa, ang 50-100 ay nakatim po sa ating talakayan ngayon. So, 50-100, 5 po. 5 po para sa 5 servings of fruits and vegetables. And then 2, so 2 for 2 hours po ng screen time. And then 1, so 1 for 1 hour of moderate physical activities. And then 0 to sugary sweetened beverages, no? Like yung mga soft drinks po, no? And then another 0 po. 0 po for no to smoking or no to second-hand smoke. Okay? There you have it po. I hope marami po tayong natutunan ngayong gabi, no? Kung may mga ibang katanungan pa, pwede po sa magtanong po tayo sa ating mga doktor, pwedeng kumonsulta, no? And then, muli po nating tatandaan ang ating kalusugan, ang ating puhunan sa buhay. Kaya, dapat lang po nating pangalagaan ang ating mga puso. Muli po, ito po si Dr. Raizen Canono Lim ng Philippine Heart Association Central Luzon Chapter. Maraming salamat po. Maraming salamat mga giliw kong manonood. Naway nadagdagan ang ating kaalaman sa mga tamang pagkain na nagbibigay nutrisyon sa ating puso.
Maraming salamat sa katuwang namin sa pagbibigay ng programang ito, AstraZeneca, Pfizer Philippines, LRI Terra Pharma, at Abbott Philippines. Tandaan, Central Luzon, ang kalusugan ang puhunan natin sa ating buhay. Kaya pangalagaan po natin ang ating puso. Ito po si Dr. Mario Joselito Garcia. Let's talk heart to heart.